Ako nga ito, Nathaniel. Buhay ako. Iniwan ako ni Dimos sa gubat nang malaman niyang wala sa akin ang Chinjaki Stone. Sagot ng babae. Tinanggal niya ang kamay ni Nathaniel sa pisngi niya. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Nathaniel. Alam kong naguguluhan ka, Nathaniel, pero ipapaliwanag sa iyo ni Kent ang lahat. Ang pakiusap ko lang ay mag-usap tayo ng walang ibang nakakarinig. Pinagbigyan ni Nathaniel ang dalawa. Lumipat sila sa isang kwarto na sila lang ang naroon. Umupo sa ibabaw ng office table si Kiara at nagsindi ito ng yosi. Tumaas ang kilay ni Nathaniel. Tinignan niya si Kent. Pwede mo bang ipaliwanag sa akin to? Wika ni Nathaniel. Ako si Ken Polo, anak ni Inspector Dennis Polo. Long-time partner ni Senior Inspector Simon Manalo. Isa akong space engineer at the same time, squad leader ng Scorpion NWA agency. Hindi mo man kayang paniwalaan to sa ngayon, pero sinasabi ko sa iyo, Nathaniel, kailangan namin ng tulong mo. Sa pambihira mong kakayahan sa paggamit ng magical at supernatural powers, may pag-asa tayong manalo sa digmaang to. Naniniwala kaming ikaw lang ang makakatalo sa mandirigmang ninuno na si Dimos. Tapusin mo ang digmaang to, Nathaniel. Tapusin mo si Dimos. Paliwanag pa ni Kent. Tahimik lang si Nathaniel at hindi ka agad nakasagot. Tinignan niya pareho ang dalawang panauhin. Alam kong mahirap man paniwalaan, kagaya sa paniniwala ng karamihan na ang mahika ay kathang isip lamang at gawa-gawa lamang ng mga ninuno. Pero kabaligtaran nito sa mga nakikita ko ngayon sa paligid. Naglipa na ang mga nilalang na galing sa kabilang planeta at ngayon ay naghahasik ng lagim dito sa mundo. Dagdag pa ni Kent. Naiintindihan ko. Maikling sagot ni Nathaniel kay Kent na anak ng ninong Dennis niya. Alam mo, Nathaniel, noong oras na iniwan kita sa pangangalaga ni Takeda, napag-isip-isip niyang sa'yo ipamana ang natatangi niyang kaalaman. Tutol man ako sa gusto niya pero nakatadhana na raw to para sa'yo. Kailangan mong gawin ang tungkulin mo upang iligtas ang mundo. Nasa iyong mga kamay ang pag-asa ng lahat. Wika naman ni Kiara. Noong nakatayo tayo sa harapan ng puntod ni Master, sa loob ng aking isipan, hindi ko alam kung paano ko matatalo si Dimos. Subalit pinangako ko sa aking sarili na gagawin ko ang lahat para lang maipaghiganti si Master. Kaya nandito ako ngayon para maningil ng utang. Sagot naman ni Nathaniel. Naniniwala kami sa iyo, Nathaniel. Magtatagumpay tayo sa digmaang to. Nakangiti si Kiara. Bakit ka napangiti? Pagtataka ni Nathaniel. Hindi ko akalaing ang batang takot at kabado noon ang siyang magdadala ng kapayapaan sa mundo. Kumunot ang noon ni Nathaniel at napakamot ng ulo. Humiling lang si Kent na may bahid ng ngiti. Di ba sinabi ko sa iyo na hindi na ako bata? 2 taon lang naman ang agwat natin ah. Reklamo ni Nathaniel. Kaya nga nirecruit kita sa Scorpion dahil may kakaiba sa abilidad mo. Napangiti pa rin si Kiara. Sumimangot lang si Nathaniel. Pero maliban kay Dimos, may isa pa tayong problema, Nathaniel. Sabat ni Kent. Ano yon? Tanong ni Nathaniel. Ang grupo ng Cobras, ang assassination team na hawak ng China. Dahil napatay namin ang 3 sa 6 na assassins, nag-recruit muli ng panibagong miyembro si Cypher. Ito ang leader ng isang assassin squad na Cobras. Grupo na sumusuporta sa kasamaan at ngayon ay hawak na sila ni Dimos. Tugon ni Kent. Kung ganon, ako nang bahala sa kanila. Ani Nathaniel. Hindi na kailangan, Nathaniel. Kami nang haharap sa kanila. Mas lalo ka manganganib kung haharapin mo silang mag-isa. Lalo pat may matindi tayong kalaban. Tutol ni Kiara. Alam kong binuo ang grupong yon para paslangin ako. Ako ang target nila at hahanapin nila ako para tapusin agad. Tumalikod dito sandali. Inilabas ni Nathaniel ang kanyang cellphone at binuksan ito. Girlfriend mo ba yan? Tanong ni Kent. Agad naman binulsan ni Nathaniel ang cellphone niya. Sus, tinago pa eh. Sabay ngiti ni Kent. Ewan ko sa'yo. Ani Nathaniel.
Napangiti rin si Kiara. Ang pangalan niya ay Beatrice. Kababata ko siya. Isang pulis, pero nito lang nagdaang linggo. Umalis na siya sa serbisyo. Tinuon na lang niya ang atensyon sa nakababata niyang kapatid. Litanya pa ni Nathaniel. Beatrice? Si Beatrice Legaspi ba ang tinutukoy mo? Tanong ni Kent. Oo, bakit? Kilala mo ba siya? Taka ni Nathaniel. Abay, oo naman. Old friend namin siya ni Mara. Kumusta na siya? Paliwanag ni Kent na ikinagulat ni Nathaniel. Okay naman siya. Ayun, binabantayan pa rin niya ang kapatid niya sa ospital. Sagot ni Nathaniel at gulat pa rin sa revelasyon. Napakagandang pangalan. Siya ba ang tinutukoy mo ng busted sa'yo? Sabat naman ni Kiara. Napatingin dito ang dalawa. Juan? Hindi makasagot si Nathaniel. Ay oo, naalala ko. Naikwento nga sa amin niya ni Bea. Tawang-tawa pa nga ako sa lalaking binasted niya eh. Wika ni Kent. Napatitig ng matalas si Nathaniel sa lalaki. Hindi ko lubos maisip na umabot ang relasyon ninyo sa ganito. Maswerte ka, Nathaniel. May mga tao kang mahal sa buhay at naghihintay sa pagbalik mo. Kaya alagaan mong sarili mo, Nathaniel, at mag-ingat ka palagi. Niyakap bigla ni Kiara si Nathaniel. Hindi naman malaman ng babae ang dahilan ng pagbuhos ng kanyang luha. Hinimas na lang ni Nathaniel ang likod nito. Napatingin si Nathaniel kay Kent. Ngumiti lang ang lalaki. Kinagabihan, may maliit na pagdiriwang sa army ng US at NWA matapos mabawi ang malalaking porsyon ng teritoryo ni Dimos. Sa bawat plano ng NWA, nagbubunyi ang mga tao. Tila liwanag ng pag-asa sa mahabang lagusan ng kadiliman. Subalit sa kabila ng pagdiriwang, ay tahimik at seryoso naman si Nathaniel na nakatitig kay Kent. Nakaupo lang si Kent sa isang sulok habang nag-e-enjoy sa panonood ng mga sumasayaw at naglalaro ng musika. Malalim ang iniisip ni Nathaniel. Meron itong inaalala. Alaala ng apoy at kamatayan sa isang lugar na kanyang napasok. Dahil sa paglalakbay niya para hanapin si Dimos, dito niya nakaharap muli ang isang nilalang na sugo ng kadiliman. Isang lalaking nag-aapoy ang mga mata sa tindi ng negatibong enerhiya. Ang taong ito ang siyang magdadala ng unos sa bawat universe dahil hindi lang ito ang unang pagkakataon na nagkita sila ni Nathaniel. Nagkasagupa na sila noon pa at sa kanilang paghaharap ay isang masamang pangyayari ang naganap na bagay na gustong iwasan ni Nathaniel. At sa ikahuling paghaharap nila ay nakahandusay si Nathaniel sa lupa habang naaamoy niya ang nasusunog na mga tao sa paligid. Lumapit sa kanya ang nakakagimbal nitong lakas. Tingin mo ba kaya mo akong talunin, Nathaniel? Alam ko ang binabalak mong gawin. Wika ni Dimos na tila naghahalo ang dalawang boses sa iisang katawan dahil sa taas ng tono. Nakikita ko ang nakaraan mo. Nakikipaglaban ka noon para sa kalayaan ng bansa. Ano nangyari? Tanong ni Nathaniel habang hirap huminga. Hindi na ako ang dating mandirigmang nakikipaglaban noon para sa kalayaan. At balang araw ay paghaharian ko rin ang mundong to. Luluhod kayo sa harapan ko at kikilalanin ninyo ko bilang hari. Humalakhak si Dimos na parang demonyo. Lumagablab ang kamay ni Dimos at sinunog ang katawan ni Nathaniel. Sigaw ng nasusunog na bayani ng kabutihan. Ano problema, Nathaniel? Napukaw si Nathaniel sa kanyang malalim na pagbabalik tanaw at nasa harapan na niya sina Kiara at Kent. Wala naman. May naalala lang ako. Tugon ni Nathaniel. Kailangan natin kumilos, Kiara. Wika naman ni Kent. Ano? Akala ko ba dito lang tayo pinapwesto ni James para tulungan si Nathaniel? Pagtataka ni Kiara. Alam ko, pero sa kakayahan ngayon ni Nathaniel,
Kayang-kaya niya nang harapin ang mga kalaban. May mas mahalaga tayong pupuntahan. Paliwanag naman ni Kent. Okay, sige, naintindihan ko. Sabay tango ni Kiara at humarap ito kay Nathaniel. Paalam, Nathaniel. Sana magkita ulit tayo. Masaya ako na nakita kitang muli kahit sandali lang. Niyakap ni Kiara si Nathaniel at hinalikan ito sa pisngi. Sa sandaling ito ay napasaya si Nathaniel. Parang tumalo ng puso niya sa tuwa at biglang naalala si Beatrice. Hindi na nakasagot pa si Nathaniel at pinagmasdan na lang niyang umalis ang dalawa hanggang maglaho ang mga ito sa kadiliman ng gabi. Sa pagtarak ng bukang liwayway, sinalubong ang nakadeploy na Chinese Army sa dalampasigan ng daan-daang missile attacks mula sa mga barkong pandigma ng Amerika. Ginawang agahan ng mga Tsino ang nakakabinging mga pagsabog at bolang apoy na kumain sa buong dalampasigan at karatig puok. Walang tinirang lugar na hindi tinamaan ng mga missiles at malalakas na kalibre ng mga baril sa malalaking turret guns ng Amerika. Nagulantang ang Chinese Army sa biglaang pagpasok ng mga Amerikano na hindi man lang nila na-monitor sa radar. Lingid sa kanilang kaalaman ay may mga makabagong teknolohiya ang mga barko ng US na kayang makapagtago sa sonar o radar equipment sa kontroladong oras. Ang teknolohiyang ito ay galing pa sa cosmos na weapons cache ni James Walton. Walang sinayang na panahon ng mga Amerikano. Sinundan nila ito ng carpet bombings mula sa mga bomber planes at jet fighters nila. Sumagot naman ng electric imps ang kaalyado ng China na si Deimos at ipinadala na ang mga spaceship na sumisid sa dagat para salubungin at pataubin ang mga barko ng US Navy. Pero nakahanda na rin ang mga submarines ng Amerika at sa malawak na laot ay isa-isang sumabog ang dagat na parang may hinagis na napakalaking dinamita dahil sa digmaan sa ilalim ng dagat. Nagpasirit ang mga submarines ng mga torpedoes at anti-marine vessel missiles. Kabilaan ng maneuvers ng magkabilang panig at unahang makakuha ng magandang pwesto para umatake. Naglabas ng electric imps ang mga spaceship para madisable ang mga barko ng US, pero pinasabog ang mga ito agad ng mga gunners ng battleship sa paligid. Sumabog ang mga spaceship sa ilalim ng dagat at wala ni isa ang natira. Habang patuloy ang bombardment sa Hong Kong ay daan-daan namang amphibians vessels ang mabibilis na dumating at sakayang pinaghalong puwersa ng mga kano, Pinoy at Taiwanese. Ilan sa mga hindi sinuwerte ay sumabog ng makabangga ng sea mines. Nagsiliparan sa ere ang katawan ng mga kawawang sundalong, hindi man lang nabigyan ng pagkakataong makipaglaban. Dahil dito, nahaluan ng pangamba ang iilan. Pero nakafocus si Nathaniel at walang takot na naghanda sa mangyayaring sagupaan. Lumubog ang mga malalaking bangkang pang-isda ng mga Tsino sa paglapag ng hukbo ng mga Pinoy at Taiwanese. Sinalubong sila kaagad ng mga machine guns mula sa nakadeploy na Chinese Army. Dahil sa kaguluhan, tinake over na ng China ang Hong Kong at nagpadala ng mga napakaraming sundalo para protektahan ito. Ilan kaagad ang namatay sa tropa ng NWA. Kaagad tumakbo si Nathaniel at nagtago. Tsaka nakisabay sa mga kasamahan niyang umusad palapit sa mga kalaban. Wala nang atrasan ng mga to. Sumugod ng walang pag-aalinlangan. Sa patuloy na digmaan malapit sa teritoryo ni Deimos, ay nagawang mapasok ng NWA ang main base ng kalaban. Tinuloy nila ang atake papasok sa borders ng Taiwan. Isang siglo na rin ang lumipas nang huling mapasok ng mananakop ang China. Naging madugo ang labanan dahil halos harap-harapan na to. Gayunpaman, nahihirapan pa ring makapasok ang NWA dahil sa dami ng mga sundalo ng China. Isa sa mga advancing units ang tropa ni Kent. Bihasa sa labanan ang binata. Asintado ito at walang pag-aalinlangang ibuwis ang buhay para sa misyon. Malaheneralang aksyonan niya dahil sa giting sa digmaan. Sa kabilang dako naman, sa isang distrito na pinangkukutaan ng napakaraming Tsinong sundalo, binomba ito ng paulit-ulit ng US Navy. Matapos ang matinding pambobomba,
Pinasok na ito ng isang army company at kasama dito si Nathaniel. Nakasagupa nila agad ang mga buhay pang mga Tsinong sundalo. Nakatago ang mga ito sa mga gusali sa ibabaw habang nasa kalsada naman ang mga NWA forces. Minanuver ni Nathaniel ang mga ito habang umuusal at sabay nag-hand signs. Lumabas ang isang glimpse sa supporting pillars ng mga gusali at agad itong sumabog. Gumuho ang mga gusali. Narinig na lang nila ang sigawan ng mga kalaban. Subalit ikinagimbal din ni Nathaniel ang pagkamatay ng ilang nadamay na sibilyan. Wala siyang magawa. Isa itong digmaan at dapat ay lumikas na ang mga tao. Pero tuloy pa rin ang misyon. Second squad! Advance on our left flank. Third squad, follow through. First squad, on me. Maotoridad na utos ni Nathaniel. Ah! Ah! Sigawan ng second squad sa radyo. Second squad, report! What happened? Tanong ni Nathaniel pero walang sumagot. This is third squad. We encountered the flying unit. It's one of those cobras. Wika ng squad leader. First squad, let's go! Third squad, hold your position. We're coming! Sagot ni Nathaniel. Umakyat na sa isang footbridge ang first squad ni Nathaniel patungo sa kasamahan niya nang sinalubong sila ni Cypher at mabilis itong umatake sa squad. Look out! Sigaw ng isa sa tropa. Mabibilis na atake ang pinamalas ni Cypher. Ah! Oh! Sigawan ng mga napatay. Pinaputukan nito ng tropa ni Nathaniel pero nakaiwas ito at umakyat sa bubong ng footbridge at pumunta sa likuran nila. Sinaksak nito si Nathaniel pero nakaiwas ang binata at umatras tsaka hinagisan ng granada ang assassin. Sinipa ni Cypher ang granada pero binaril ito agad ni Nathaniel. Putol ang footbridge na gawa sa kahoy at nahulog ang squad. Bumagsak din sa isang sasakyan sa ibaba na kalsada ang leader ng Cobras. Duguan nito pero buhay pa.